Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Hindi na lumayo si Nathan sa kanya mula sa pagbalik nila sa evacuation center hanggang sa paunlakan nila ang imbitasyon ng Vice Mayor na kumain sa pinakamagandang restaurant sa Camiguin. Kinahaponan, inalok din siya ni Nathan na sumabay na sa private plane nito pabalik sa Maynila. Hindi ako nagkamali na nakakala sa pagkatao mo, Kayla. May soft spot din pala sa puso mo ang mga tao na nangangailangan. Anito, habang nasa himpapawid sila. I admire people like you. To think na depressed ka and you have your own burdens, ay naisip mo pa rin na magpaligaya ng kapwa mo. Pilit siyang ngumiti. Naawa lang ako sa mga victims ng flash flood. Besides, na-realize ko na mas mabigat ang problema nila kaysa sa akin. Nawalan lang ako ng isang unfaithful boyfriend. Samantalang sila, bukod sa nawalan ng bahay at mga kabuhayan nila, ay nawalan pa sila ng mga mahal sa buhay. That's the right attitude, my sweet. Pag-ayon nito. Kailan nga pala ang balik mo sa Villarreal? Hindi ko pa alam. Wala pa akong plano eh. Ayoko sana ungkatin ito pero ano nangyari sa boyfriend mo at sa half-sister mo? Marahang usisa nito. Magkatabi sila sa pagkakaupo. Halos magkadikit na ang kanilang mga siko. May hatid na kakatuwang sensasyon ang pagdadaitin ng mga balat nila. Inalis niya ang pansin doon. Bumuntong hininga siya. Nagpakasal na sila. Kunwari ay malungkot na sagot niya. Oh, I see. Nakikisampat siya ang tono nito. Pagkunawan ay naramdaman na lamang niyang hinawakan nito ang sampalad niya. Lalong may dahilan ka para bumalik sa Villarreal. Mahinang sabi nito. Why don't you spend the rest of the summer there with me? 2 weeks from now. Baka magsimula na ang rainy season. Mag-island hopping tayo kung gusto mo. Nakita mo na ba yung magagandang caves sa Villarreal? You'll be missing one of your life kapag hindi mo nakita yun. Nabasa ko nga sa magazine na may ilang rock formation sa loob niyon na kung titingnan, mabuti pa'y parang sculptured na image ni Virgin Mary. Yeah, at meron ding nagmukhang dragons ang hugis. Duktong nito. Baka nga bumalik ako sa Villarreal this weekend. Eh bakit hindi ka pa sabay sa akin? Wag na. Magkita na lang siguro tayo roon. Kayla, yan ka na naman eh. Alam mo ba nasasaktan ako kapag nararamdaman kong tinatanggihan mo ang effort kong makapasok sa buhay mo? May nahimigan siyang pagkadaramdam sa tono nito. To be honest with you, mas gusto ko kasing mabag-isa muna para makapag-isip at makapag-meditate. Okay, I will respect that. But I will expect to see you in Villarreal this weekend. Yeah, tumatangong sabi niya. Pagsapit nila sa helipad na nasa rooftop ng Soriano Towers, ay nagpumilit si Nathan na maihatid siya. Naisa na niyang tumanggi, ngunit nagpumilit ito. Bahala ka na nga, ikaw rin, mapapasubo ka. Malayo ang tinitirhan ko. Babala niya habang sakay sila ng Mercedes-Benz nito. Hindi naman masyadong malayo ang Antipolo . Handa ako kahit siguro sa pare pa kita ihatid. It's worth the effort. Gusto niya mag-blush.
Sa tuwing nagpaparamdam ito ng special feeling sa kanya. Pero maingat siya. Hindi siya dapat sumakay sa mga gandang ipinapakita nito. Malay niya kung sanay lamang ito mambola ng mga babae. Malay rin ba niya kung pinoprospect lamang siya na maging girlfriend nito. Ngunit on guard din ito sa damdamin nito dahil umiiwas sa salitang kasala. Nakakahiya kasi sa'yo, sabi niya. Alam ko namang may nagdrive para sa'yo. But here you are. Ipinagdadrive ako. Wala akong driver, Kayla. Hindi ako sanay na pinagsisilbihan. Bata pa ako. Independent na ako. I do things on my own. Pero isa kang being Soriano doesn't make me a special person, Kayla. Putol nito sa sinasabi niya. I don't want to be treated like a king. Just because I'm the son of Juan Soriano. I am an ordinary person. I have my own flaws and weaknesses. Pinayuhan kami ni Papa na magkaroon ng bodyguard nang mauso ang kidnapping. But I didn't buy the idea. I can protect myself. Natahimik siya. Mula sa sulok ng mga mata niya ay tiningnan niya ito. Nasorpresa siya sa mga sinabi nito. Totoo kayang hindi ito nagpapatrato ng special. Nagkamali pa siya ng first impression dito. Kabaligtaran ito na inakala niya na kung umasta ito ay parang hari. Hindi rin ito tulad ni Jacob na mahilig magpanipula ng ibang tao at gamitin ng pera at kapangyarihan makuha lamang ang maibigan. Mukhang nagkamali ka ng expression sa akin, Kayla. May hinanakit sa tono ni Nathan. Oh, I admit it. Ganun naman talaga ang expression ng mga tao sa mga katulad nyo, di ba? Umiling ito. I will prove them wrong. Pagdating sa inuupahan niyang apartment sa Antipolo, ay nagpasalamat si Kayla kay Nathan. Nasa kontrol nito ang automatic lock ng mga pinto ng kotse. Kaya na magtangka siyang bumaba, ay hindi niya iyon nabuksan. Napatingin siya rito. You haven't given me your number yet, sweetie. Ngumiti ito. Okay. Kinuha niya ang notepad at sign pen sa loob ng kanyang handbag. Isinulat niya ang kanyang cellphone number doon. Be sure na hindi ka magpapalit ng SIM card mamaya, ha? Biro nito habang tinitingnan ang kapirasong papel na ibinigay niya rito. Ginawa ko lang naman iyon dahil gusto kong maputol na ang communication namin ni Ernest. Sabi niya. Okay, salamat sa paghatid, ha. Hindi mo man lang ba ako iimbitahin sa loob ng apartment mo? Pasubali nito. I'm sorry, pero hindi ako nag-i-invite ng lalaki sa loob ng apartment ko eh. Naasiwa ako. Besides, I can offer you anything. Tubig lang ang laman ng ref ko. Pagkasabi niyon, ay umibis na siya ng kotse nito. Mataman siya nitong pinagmasdan. Bakas ang frustration sa mukha nito habang nakapatong sa manibela ang isang braso nito. Well, ano magagawa kung ayaw mo? Gotta go. See ya. Pinasibad na nito ang kotse. Naiwan siya nakatayo sa tapat ng gate ng apartment. Napabuntong hininga siya. May pagsisisi at panghihinayang siyang nakapa sa kanyang dibdib. Ayan, nag-indarte ka pa eh. Nagpakipot ka pa kasi. Tila narinig niyang paninisi ng isang bahagi ng kanyang isip. Ang totoo ay gusto niyang ibitahin si Nathan sa loob ng kanyang apartment. Gusto pa niya itong makakwentuhan at makilala ng mas malalim. Pero masisira ang strategy niya. Hindi siya dapat magpakita ng very eager siyang magpalapit dito. Kailangan maging consistent pa rin siya sa unang expression na ipinakita niya rito na hindi siya ganun kadaling abutin. Kailangan nito ng extra effort para makapasok sa buhay niya. Higit sa lahat,
Iba siya sa mga babaeng nakilala nito na halos magkandara pa upang mapansin at maging bahagi lamang ng buhay nito. Kailangan pakagatin pa kita sa pain ko. Ramdam niyang hindi na siya mahihirapang gawin iyon. Nabasa niya sa mga mata nito kung gaano siya nito na-miss nang makita siya nito sa evacuation center. Nang papasok pa lamang siya sa kanyang apartment nang tumunog ang message alert tone ng cellphone niya. Isang message mula kay Nathan ang natanggap niya. A sweet note. Napangiti siya. He seems to be romantic. Isip niya. Hindi niya sinagot ang text message nito bilang bahagi ng pagpapatrying hard ni kuno niya. Nagtuloy siya sa kitchen at kumuha ng pineapple juice in can mula sa maliit na ref. Diretso niyang ininom iyon. Pero nang muli niyang damputin ang cellphone ay hindi siya mapakali. Parang nagigilty siya na hindi man lamang niya na-respond ang pagpapadala ng text message ni Nathan. Nag-type siya sa keypad. Drive safely. Don't use your CP while driving. Nakangiting ipinadala niya rito ang mensaheng iyon. Paakyat na siya sa kanyang silid nang marinig niya ang ringtone ng cellphone niya. Bigla siyang na-excite na sagutin ang tawag sa pag-aakalang si Nathan iyon. Ngunit nalaglag ang mga balikat niya nang makita sa maliit na screen ang dragon. Iyon ang pangalang inilagay niya sa phone book na kanyang cellphone para kay Jacob. Ano na ang development, Kayla? I'm sure na nagkita na kayo. Ano nangyari? Bugad na tanong nito nang sagutin niya ang tawag nito. Kailangan bang step by step na mga ginagawa ko i-report ko sa'yo? Bakit hindi ka nalang mag-intay ng resulta? Hindi pwede yon, Kayla. Baka nakakalimutan mo nga. Ako ang nag-assign sa'yo sa mission na ito. Dapat lang na malaman ko ang bawat development na mga ginagawa mo. Inis na binagsak niya ang katawan sa malambot na kama. Okay. Nagkita na kami. At mukhang totoo ang observation mo na nahuhulog na siya sa trap ko. Mukhang na-miss niya ako at interesado siya sa akin. Did he propose? Sort of. Pero hindi pa rin ako nakakasiguro kung may feelings nga siya sa akin, Jacob. Malay ko ba kung magaling na talaga mambola at magpasakay si Nathan. Nag-iingat ako. Baka naman sa akin pa bumalik ang bombang inihanda ko para sa kanya. Bravo! Halatang masayang-masaya ito sa inireport niya. It sounds great, Kayla. Magaling ka talaga. Kahit si Nathan ay hindi nakaligtas sa lakas ng magnetic sex appeal mo. Mukhang mabibigyan kita ng bonus Say, a trip to Bangkok with shopping money or 2 weeks cruise in the Caribbean. Gusto mo? Hindi ko kailangan yan, Jacob. Alam mo naman kung ano lang gusto ko, di ba? At pwede ba? Hintayin mo lang tawag ko. Paano kung nagkataong magkasama kami ni Nathan nung tumawag ka? Eh di, mabubuo na tayo kaagad. Alright. Pagbibigyan kita sa pagkakataong ito. Sabi nito. Pinutulan niya ka nalang usapan. Saka niya tumitig sa kisame. Nalilito siya ngayon. Nakilala na niya ng mas malalim ang pagkatao ni Nathan. At nalaman niyang hindi pala ito katulad ni Jacob. Na mas may puso ito, very humble, at hindi kasing arrogante ng kapatid sa ama. Lalo tuloy ako inaatake ng guilt. Kung bakit kasi napagsabuatan pa ako sa tarantadong Jacob na iyon. At si Nathan pa ang pinagtulungan namin ibagsak. Oh my, ano ba tong napasukan ko? Isip niya. Magmula ng etid siya ni Nathan sa kanyang apartment, ay inulan na siya ng text message mula rito. Paminsan-minsan ay nagre-reply siya. Kailangan maging consistent siya sa strategy niya. Iyong pa-effect na mahirap siyang abutin.
At kahit anak ito ng isang milyonaryo, ay hindi siya magkakandara pa sa pagbibigay nito ng atensyon sa kanya. Nais na niyang palabasing iba siya sa mga babaeng nakilala nito. Pero gusto niya ang pakiramdam na pinag-aaksihan siya nito ng oras. She was so happy at the way things turned out. Makalipas pa ang 2 araw, ay hindi na ito nakontento sa text message. Tinawagan na siya nito. "Hi sweetie, how are you doing?" Masayang bungad nito. "Did I disturb you?" "Hindi naman. Binabasa ko lang ang bagong novel ng favorite author ko na tumawag ka." Sagot niyang nilangkapan niya ng sarkasmo. "Kaya siguruhin mong importante ang sasabihin mo ha." "Mukhang hindi magandang gising mo kanina." Pansin nito. "Wala naman ako masamang gising. It's just that when I'm reading a novel or doing something which needs my full concentration, tapos ay bigla akong iistorbohin ng tawag, madali ako mabwisit pag ganun." Masungit ka rin pala, no? What if I just wanna say hi? Iyon lang dahilan kaya ka tumawag? Matarin niyang tanong. "Yeah." Oh my. Kunwari inis siyang nagbuntong hininga. "Inistorbo mo ako para lang magsabi ng hi?" Hindi ba ina-prison na iyon to call up somebody? I just wanna know kung okay ka. Sumagot ako, that means humihinga pa ako. Satisfied. Bakit ba ang init ng ulo mo? Tila iritado na rin ito sa mga pagsusungit niya. Wala ka na bang itatanong? Hey, teka nga. Naging man-hater ka na ba dahil sa ginawa sa'yo ni Ernest? Don't mention his name please. Okay. I'll be in Villarreal Island tomorrow. Tutuloy ka ba this weekend? Wala akong maisip na dahilan para i-report ko sa'yo ang lahat ng pupunta at gagawin ko, Nathan. Boyfriend ba kita? Magiging boyfriend pa lang. Kahit hindi niya ito nakikita, ay paharamdam niyang isang pilyo ang pagkakangiti nito. What? Hindi ka rin overconfident, no? Kunwara inis niya reaksyon. Paano ka naman nakakasigurong magiging boyfriend kita? Because I'm going to tame you, Miss Ungit. Sorry ka na lang dahil ayoko nang ma-inlove. Lalo na sa isang katulad mong habulin ng babae. Don't be sure, Kayla. Go-getter ako. Kapag may gusto ako makuha, I work hard to get it. I'll teach you to love me. At papatunayan ko sa'yo na kay sarap na patuloy na nagmamahal. It's not always heartache, my dear. You're wasting my time, Nathan Soriano. Goodbye. Pero ang totoo ay nakangiti siya nang i-off at bitawan na kanyang cellphone sa ibabaw ng kama. Magiging ipokrita siya sa kanyang sarili kung hindi niya amining kinikilig siya sa mga paungulit at paghahamon ni Nathan sa kanya. He's going to tame me? At gagawin niya raw ang lahat para mapaibig ako? Mukhang totoo na to Kumakagat na siya ng gusto sa bitag ko. Hindi siya nagkamali sa isiping magiging effective ang strategy na naisip niyang gamitin sa pagpapaibig dito. Alam niya nagsilbing hamon dito ang pagiging aloof at matari niya. Pati na ang pagtrato niya rito na parang isang ordinaryong tao lamang. Naging effective din ang gimmick niyang hindi siya interesado rito, na malayo siya sa mga babaeng halos lumuhod sa harap nito, mapansin lamang nito. Samantala, Nathan point of view. Napamura si Nathan nang maisip na baka iniop ni Kayla ang cellphone nito. Matamlay na ibinaba na niya iyon sa ibabaw ng kanyang desk. Hindi inis ang nararamdaman niya para dito, kundi paghihirap na kanyang loob dahil sa kalamigang ipinapakita nito. Ibang iba talaga siya sa mga babaeng nakilala ko.
To think na alam kong kilala niya ako. Pero walang keming tinatarayan niya ako. And she seems not interested in me. Sa isip-isip niya. Nasa harapan niya ang tambak na papeles na dapat niyang pag-aralan para sa mga bagong cell sites na itatayo nila at expansion program. Ngunit, heto siya at sa kailang pinagkakabalahan ng isip. I really like her. Wala siyang keme. Nagtataray siya kapag gusto niya magtaray. She is very transparent, frank, and straightforward. Hindi siya katulad ng ibang babae na good sides lamang pinapakita. Nangingiti siya sa tuwing naiisip niyang si Kayla pa lamang ang babaeng nakapagsungit sa kanya ng ganun. Masungit lang siguro siya dahil bitter pa siya sa nangyari sa kanila ni Ernest. At kahit nagpapakita na siya na interes dito, ay mukhang hindi nito pinapansin. Nakakapanibago dahil sanay siya na kapag nagpaparamdam siya sa isang babae, ay nagiging girlfriend niya ito with no sweet and all. Wala siyang niligawan na hindi sinunggaban ang pagkakataong maging girlfriend niya o kahit maging fling lamang niya. Pero kay Kayla, mukhang hindi ubra ang magic ko sa babae. Mukhang sa kauna-unahang pagkakataon ay mababastad siya. I'm afraid I have found my match. Ngayon niya susubukan ang karisma niya sa babae. I'm going to tame you, Miss Sungit. Sa loob-loob niya. Nagpunta si Nathan sa Villarreal Island ng Biyernes ng hapon dahil sa imbitasyon ng ilang kapwa bilya owners. May golf tournament na isinasagawa mga organizer na tinawag na Bilya Owners Cup. Bagamat para sa kanya ay less challenging, at least adventurous ang larong golf, ay naglalaro pa rin siya niyon. Mas gusto niya ang sport na risky tulad ng polo. Nagkaroon na naman ng pagkakataon na magkasama-sama silang mga bilya owners. Kapag gano'n may sport activity sa Villarreal, ay lalo na de-develop ang mga camaraderie sa pagitan nila. Kinagabihan sa unang araw ng tournament ay nagkaroon ng party sa beach na exclusive village para sa lahat ng lalahok sa Bilya Owners Cup. Pakaramdam niya ng gabing iyon ay inihahanap siya ng match ng kanyang mga kapwa Bilya Owners. This is my cousin Frida. Pakilala ni Marcos sa magandang babae kasama nito. Kararating pa lang niya from Los Angeles. Siya ang katulong ni Mami sa furniture business namin doon. She's on a vacation at nabanggit niya sa akin na gusto niya makarating dito sa Villarreal. Hi Frida, what a nice name. Nakangiting sabi niya habang nakikipagkamay sa magandang pinsan ni Marcos. Lumapad ang ngiti ni Frida. Pagkuway ng excuse na si Marcos, tinapikpasin ito sa balikat at bumulong. Make sure na magiging cousin-in-law kita pare ha. Natawa siya. Bakit ba lahat na lamang yata ng kaibigan niya sa Villarreal ay desperadong maihanap siya ng nobya? Ilang unit ng pinalano ng mag-asawang Nicolay at Gracia na i-date siya sa best friend ni Gracia na si Lani. Halatang may gusto sa kanyang dalaga. In fact, sa tuwing may okasyon ay hindi ito nakakalimot na magpadala ng regalo sa kanya. Pero hindi sila nag-click. Nakilala rin niya sa party na iyon si Janine, isang sumisikat na singer na kaibigan ng bilya owner ding si Garrett. Ngunit mukhang sumobra ang pagka-liberated ng babae. Masyadong seductive kung ito ay manamit, malakas o malakhak, at hayag ang pagka-flirt. Agad siyang dumistansya rito. Hindi niya gustong sayangin ng panahon sa tulad nito. Pinili niya ang company ni Frida na mas reserve at disente. Maraming kwento si Marcos tungkol sa iyo. Sabi nito habang nasa isang sulok sila at kapwa may hawak na kopeta ng alak. Wala ka raw girlfriend for quite some time now.
Mga 4 months na siguro. I couldn't believe it. Ikaw pa, ay tiyak na nagsuso ng mga babae sa'yo. I don't know. But lately, cautious na ako sa pagpasok sa isang relasyon. Before, everywhere I go, nagkakaroon ako ng ka-affair. Parang ordinary na sa akin yung parang simple as brushing my teeth or shaving. Kaya siguro wala na akong maramdam excitement. Siguro naghahanap ka ng isang serious relationship. Sabi ni Prida. Ako rin. Gusto ko na kung makipag-boyfriend nga ako ngayon. Yung husband material niya. Yung relationship na pupunta na sa isang lifetime commitment. Hindi kaya we're meant for each other kaya tayo nagkakilala ngayong gabi? I don't think so. Maagap na salag na kanyang isip. Sa kabuuan ng party, si Prida ang kasama at kausap niya. Kahit medyo nabobor siya, ay pinagtsatsagaan niya ang company nito. Alang-alang sa kaibigan niyang si Marcos. Okay na sana ito. Pero hindi niya maramdaman dito ang kakaibang bilis ng tibok ng puso na hinahanap niya. Prida was attractive, alright. Pero walang epekto sa kanya kagandahan nito. Hanggang paghanga na lamang siguro ang kaya na ibigay rito dahil sa physical attributes nito. Iba pa rin si Kayla sa kanila. She has that extra something na wala kina Lani, Janine, Prida. At kahit na sinong babaeng nakilala ko. Bulong niya. Kakaiba rin ang nararamdaman niya kapag si Kayla ang kanyang kasama. Excitement na hindi niya malaman kung saan ang gagaling. Pakiramdam niya ay isa siyang teenager na naghahabol sa kanyang crush. Dito lamang din niya naramdaman ang sinasabing magic spell na hindi pa niya naramdaman sa sino mang babae. Pagkatapos ng party ay hindi na humiwalay sa kanya sa Prida. Nagpakita ito ng motibong handa nitong ibigay ang sarili sa kanya ng gabing iyon. Katulad din sa ibang babae na nakilala ko. Isang ngiti lang sasampa na sa kama ko. Naiiling na naisaloob niya habang patungo sila sa kanyang bila. Nakaabrasyeta ito sa kanya na animoy halos ayaw nang bumitaw sa kanya. Pagdating nila sa bila niya ay halos maghubad na ito sa harap niya. She kissed him at walang kiyemeng idinungol nito ang mayaman nitong harap sa kanya. Ibinababa nito ang manggas ng suot nitong off-shoulder blouse para i-display ang cleavage nito. I'm lonely, Nathan. Kagaling ko lang sa isang heartache. Anas nito habang hinahagkan siya sa punong tenga. Nagdrama pa talaga. Ginagaya pa ang buhay ni Kayla. Halata namang nagpapa-epek lang sa loob-loob niya. Dati naman ay okay lamang sa kanya kapag nagpapapansin sa kanya isang babae. Sinasakyan na lamang niya ang gimmicks ng mga ito. Ngunit ngayon ay nagiging kairi-irita na iyon sa kanya. Gusto rin niya magtaka sa sarili dahil hindi na siya nato-turn on sa mga ginagawa ni Prida. Samantalang dati ay gusto niya mga babaeng liberated. But this time, walang reaksyon ang katawan niya. Matagal ka na rin walang girlfriend, di ba? 4 months for someone like you is too long, Nathan. You don't deserve that. I'm sure na malungkot ka rin. You need someone to make your nights worthwhile. Bulong nito sa tenga niya. Mukha siyang desente, pero hindi rin pala. O dahil isa akong Suryano, kaya lahat ng babae makakalapit sa akin ay nagiging kapito ko. At kahit desente, ay nagiging indecent. Okay, pagbibigyan ko siya. Baka na maisipin niyang bakla ako. Sa isip-isip niya. Nag-agresibo na siya ng mga sumunod na sandali. Gamit ang bibig niya ay hinubaran niya si Prida. Pagkatapos niyon ay mabilis niyang kinuha ang rubber for protection sa kanyang wallet. Palagi siya may baon niyon. Hindi dahil sa takot siya sa responsibilidad,
Nag-iingat lamang siya. Ayaw niya magkaroon ng anak sa isang babaeng naka one night stand lamang niya. Kung magkakaanak man siya, gusto niya ay iyong produkto ng pagmamahal, hindi ng pangailangan ng katawan niya. Dahil din sa mga paalala ng kanyang papa, naging very cautious siya. Ayaw niya makatagpo ng tulad ni Monica na magkaanak ay ginamit iyon para maghabol, magkapera at guluhin ang buhay ng kanyang ama. Hinalikan niya si Frida. Gumamang ang mga halik niya sa buong katawan nito. Lahat ng daanan ng kamay niya ay sinusundan na kanyang bibig. Dinig na dinig niya ang tila nakakabaliw na ungol mula rito dahil sa ginagawa niya. Ngunit bigla-bigla, bakit parang boses na ni Kayla ang naririnig niya? Bigla siya natigil sa ginagawa. Daig pa niya ang apoy na biglang binuhusan na malabig na tubig. Bakit pa palagi ko siyang naiisip? Mabilis niyang dinampot sa sahig ang mga damit niya. Dinampot niya rin sa plot ni Frida at ibinato rito. Nagtaka ito sa naging actuation niya. Nahitan, Wahida. Wala ako sa mood, I'm sorry. Pagkasabi niyon, ay iniwan na niya ito na nakangapa sa pagtataka. Wala nang interes si Nathan sa kahit na sinong babae. Kay Kayla lamang yata. Nagtuloy siya sa Villarreal Garden Hotel at kumuha ng isang suit doon. Hinayaan niya si Frida na mag-isa sa kanyang bila. Is this love? Bigla ay naitanong niya sa sarili habang nakahiga siya sa kama. Walang sinumang babae ang umuko pa ng isip ko tulad ngayon. Mukhang iba na epekto ko sa akin babaeng yun . Pero bigla niyang naalala ang batas ng kanyang papa. Kapag i-entertain ko ang feelings na ito, baka ako sa ito napunta. Okay lang na hindi sa akin ibigay ni Papa ang pagiging CEO ng Maharlika at chairman ng Soriano Group. Huwag lamang ipapunta kay Jacob. Pero sa isang banda, maaaring may katotohanan sinabi ni Jacob na kahit lumabag siya sa batas ng kanilang papa, ay huhupa rin ang galit nito. At sa bandang huli, sa kanya pa rin nito ipasa ang pamumuno sa kanilang mga kumpanya. Dinampot niya ang kanyang cellphone. Tatawagan niya si Kayla. Subalit ilang beses na nagring ang cellphone nito ay hindi pa rin ito sinasagot. Please answer this, Kayla. Please answer this. Naiinip na sabi niya sa isip habang hinihintay na may magsalita sa kabilang linya. Ngunit nabigo siya. Napamura siya at halos ibalibag niya ang hawak niyang cellphone sa badera.